Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw, niya kita sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Ato mga pasalamat sa atong magagahong nga Dios nga mao'y kanunay nga magauban kanato, maglamdag kanato aron pagpaambit sa mga pulong gikas balang kasulatan. Salamat ta sa atong mga kaobispuhan nga atong Archbishop of Cebu, Archbishop Alberto Uy, nga naila siyang kamapabsanon, kamakugihon, o labi na gyud siya mga pagpaambit sa mensahis kaluwasan matag adlaw na siya sa Facebook sa atong mga cellphones. Niya pasalamat sa tani Brad Dudong Lipsua, ang Pangulo sa Cebu Catholic Television Network, atong mga pag-ampo sa mga kaparian sa ilang tahas sa pag-alagad sa Diyos alang sa kaluwasan sa mga tao. Niya uban ako niya sa akong wadiya si Brad Rudy Recasa, ang nabantog nga Master of Contradictions of the Bible. Niya sa John Porca, usas mga series sa Catholic Faith. Niya ito na yung paminahon, si Brad Rudy Recasa. Salamat Badsok og mayong hapon sa tanang ginatong televiewers kutob sa maabot ni nimong Sibya labi na gyud sa Carbon Market Barangay Ermita nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong ug ni Genesis Veronica and Mary Lacasa. Karon Badsok aritas kasulatan Badsok sa Kaalam 2:12. Righteous people are nothing but nuisance. So let us look for chances to get rid of them. Ang mga tao nga matarong walay kapuslanan ug mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Kaalam 2:12. Sa panultihon 16:4, everything the Lord has made has its destiny, and the destiny of the wicked is destruction. Ang tanan nga gihimo sa Ginoo may katuyuan ug kalaglagan ang sangputanan sa mga taong dautan. Panultihon 16:4, klaro kayo, kalaglagan ang sangputanan sa mga taong dautan. Sa Mateo 21, tudling 31, si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga daotang babae maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Mateo 21:31, klaro kayo, ang mga daotang babae maguna pa ngadto sa gingharian sa Dios. Akong pangutana alin Badsok, kalaglagan man ka ang sangputanan sa mga taong dautan. Ngano man ang mga daotang babae maguna man dito sa gingharian sa Dios. Wa ka ni magasumpaki Badsok ang panultihon 16:4 ug Mateo 21:31. I-explicar ko no Badsok. Ang atong Ginoo sa pag-anhis kalibutan, gipamahayag samahan nga gipadako ikaw anak dili aron sa paglaglag sa kalibutan, kundi pagluwas sa katawhan. So nga atong Ginoo mo'y magpasiuna kanunay pinagi siyang grasya, pagdapit o pagtawag kanatong makasasala, nga mayhusa kita niya pagbalik pinagi sa paghinulsol o mauna ang agianan nato sa kaluwasan.
Muna nga daghang mga tao nga bisan makasasala, nagpadayon niya po sa pagpagkasa, ug doon na siya grabing magkasasa, nga dali kayong muangkon siyang sala, ug mohinoy maguna sa gingharian sa langit. Sama ni Maria Magdalena, sa kababae nga dautan, nagbaligya siyang lawas. Apan, ang gasa sa Ginoo kaniya, sa diyang patyunon na siya kay batuon tungod kay nasakpan siyang nanapaw. Sa libro sa Leviticus, death penalty. Apan diha nga nangutana ang mga buot mo patay sa babae. Ngadto ni Jesus. Og ningon si Jesus kadtong way sa mo'y muuna pagbato kaniya. Unya, nisuwat siya sa bunbon, ilang gitanaw ang nasuwat ni Kristo, nangatagak ang bato. Kaya gisuwat na dito mao ang mga sa tagsa-tagsa. Nga mulantaw ditong usa ka batanon nga gustong mubato, di gito mingon dong usa ka basinupakon si mong ginikanan, tagak ang bato. Dito sa lalaking lantaw-lantaw to kay mubato, mingon sa dito ang nasuwat, ikaw dagkan ka ikag mga babae nga dili nimo mga asawa, tagak ang bato. So mao na nga si Maria Magdalena na dali nga ni dawat sa iyang pagkamakasasala ug andam siya magpakamatay. Pero labaw tanan, hiyapsan siya sa Ginoo nga nagluwas kaniya. Busa kadtong tanan daghang makasasala nga gustong upatay kaniya, wa katultol sa kaluwasan. Ug kadto nung patyunon nga babae nagatultol sa kaluwasan sa pagtugyan siyang kugalingon iyang mga sala o gibugtian sa Ginoo sa pasaylo siyang mga sa. Yung Ginoo karon na pasaylo na imong sa Maria Magdalena. Ayaw na pagpakasa. That is an example, that is one of the illustrations nga doon na di mga babae nga bisan sila maggapo sa sala. Magunahin noon sila sa paghinulsol. Muna magunahin noon sila pagsuod sa langit. O katong mga tao nga walay pagkabana silang kinabuhi o silang utlanan sa pagpakasa, manlangan o naglangan silang kugalingon hangtod hiabtan o sa kamatayon. Mao na ang pagpamahayag nga kadtong mga babae nga dautan, tagan hinuon nila nga daling mitubag o daling nakatultol sa kaluwasan. Pero ubang makasasala, nagpagapo siyawa, di na yun makasangpit sa Ginoo. Tungod kayong nagapo siyawa, ang iyang agawon, maong panuway, nga magtudlo kanunay, ug sala sa kada batok sa katawhan, ug sa Diyos mismo. Mao na, Brother Rudy, nga sa mga babae nga nakasa, kadaghanan, nga makadungog sa may balita ni Kristo, may takli na yun, gikan sa daotang kinabuhi, ngadto sa bag-o ng kinabuhi. Salamat na. Kung hinaut ang mga lalaki sad, doon ay humok ng kasing-kasing, pag-abli silang kasing-kasing, pagdawat sa pasaylo sa Ginoo, kung atong hinulsulan ng atong mga sala. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rodney Racasa, karon maminaw ta ni Brad John Porca. Salamat Brad Chok, maayong gabi o maayong adlaw sa tanang nagsunod, labi na sa mga greeting nitong Domingo. Salamat niyong tanan. Ang pangutana nga atong sugatan, nag-ingon Brad Chok, nga kining Santissima Trinidad, tulo ka persona, Amahan Diyos, Anak Diyos, Espiritu Santo Diyos. Apan sa Biblia, sa Isaias 45, usara man ang Diyos. So gidasuna na diha ni suwat ni Santiago kapitulo 2:19 nga usa lamang ka Dios og si Kristo mismo sa San Juan 17:3 mingon man ikaw lamang amahan ang bugtong Dios. Suma sa unang Korinto 8:6 nga ang Dios usa lamang. Nya ngano man Katoliko Bradsuk tulo man ka Dios. Palihog og patinaw ni Bradsuk nga mong pangutana. Salamat kayo, John, porka sa imong may nga pangutana, may tungod sa Santissima Trinidad. Sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 8, atong mabasa, nga tulo ang nagpamatuod dito sa langit. Ang amahan, ang Diyos, nga amahan, o ang anak, o ang Espiritu Santo, o kining tutulo usara. Mora nga, tuo magyun, pero nga nung nausa. Mora nga, that is something very difficult of our arithmetic. ang tulo usara, ang usa to, ang usa tulo. Lisod na pagtugkad yan na. Pero ang Ginoo nagpahibaw nga ang amahan Diyos nasa 1 Corinto 8:6. Si San Pablo mingon, kita nagatahod ug nag-ila. So sa ka Diyos nga mong amahan. O sa gihapon diskutan ka Diyos nga amahan. Kanya sa Hebrehanon 1:8,
Mingon ang amahan, doon ako'y giandam nga mga pulong nga dili na ako'y kasulti sa mga anghel. Ako ning isulti ngadto lamang sa akong anak. O ang amahan, mingon kang Hesus nga anak. Hesus, ikaw Diyos, ang imong trono walay katapusan. So no less than the Father Himself, nga way makalupig sa kamatuoran gikasbaba sa Dios nga si Jesus gipaila nga Dios. Sa buhat 5, 3-4 nag-ingon ang pangulo sa mga apostoles San Pedro. Ananias, Sapira, namakak mo sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo inyong ipakakan dili tao, siya Dios. Busa naagitik sa Biblia nga amahan Dios, ang anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. Santiago 2:19 nga nagingon nga kung nag-ila ka nga usa lamang Dios, hustong imong pagtuo. Mo na nga kanang pagka Dios sa to ka persona usara na simple yan natong ka illustrate do ito ka baso sudlan natong tubig pila ka baso to pero pila ka tubig nga naas baso usara. Mo na nga to ka persona usara ang tutulo ka persona, ang amahan, ang anak, Espiritu Santo, usara ang ilang kinaiya, usara ang ilang gahom, nga mo ng pagka-Diyos. Mga ni si Kristo, sa Juan 10:30, sa ipong niya, my Father and I are one. Ako nga amahan, usara. Sa San Juan 10:35, kadtong hiabtan sa pulong sa Diyos, tawgon o sabog Diyos. Salmo 82, 1-2, gitigom sa Ginoo ang hugpong sa mga Diyos. Oh, daghan ay mga Diyos. Usara ang Diyos. Pero kanang mga Diyos nga gisgutan, gitawag og Diyos, pero dili na sila maingon nga, mao ang Diyos. Gitawag na sila. Mao ba na? Mao. Bisan kita. Asa mabasa? 1 Juan 3:2. Wa pa kita bahibaw, mga unsa kita. Kung kita magpuyo sa katarong, kung malangit na ta, makita na to ang Diyos sa naong og naong. O hatagan ta niya gasa sa Diyos. O kita, pagkatawag og mga Diyos. O tawag tag mga Diyos kay nakadawat ta gasa sa Diyos, pero usara ang tinuon nga pagka-Diyos. Mao nang Santissima Trinidad. Lisod to karon pero mo'y nasuwat. Ug ang nasuwat sa Ginoo matarong. Isaias 45:5 ningon si Yahweh, ako si Yahweh. Ako ang Diyos, wa nay lain. Oh, sakto. Kaya wa pa man niya ipaila. Old Testament, wa pa man niya ipaila ang Diyos nga si Kristo anak o ang Espiritu Santo wa pa man ipaila. Pero sa ipaila na, gibugtaw na sa Diyos Amahan nga silang tulo lain-lain nga persona pero usala pagka-Diyos. So marato itubag sa may pagkutanan ni John Porca. Brother de Casa. Daghang salamat pag-usab Bladsok. Unya maayo dayong pag binati na ko diya sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Luis Antumo Abing, Pablo Ansaning Laraga, ug ni Kenneth and Marjorie Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bladsok sa Salmos 91:11. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron sa pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Unsa di ay Salmos 91:11, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Sa 1 Pedro 2:22, Jesus committed no sins and no one ever heard a lie come from his lips. Wala makasala si Jesucristo ug walay limbong hikaplagan sa iyang baba. 1 Pedro 2:22. Sa Hebreanon 5:3, kay huyang man si Jesus, kinahanglan maghalad sa mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. Akong pangutana ani Bladsok, wa ka ni makasumpaki Bladsok ang 1 Pedro 2:22 nga walay sala si Kristo. Sa Hebreanon 5:3, huyang si Jesus, kinahanglan maghalad tungod sa sala sa mga tao, kung dili lamang sa sala sa katawan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. Naam sa sala lagi si Kristo ani Bladsok.
Paliw ko no ko patinaw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy karon pa ko makatagbo ini imong pangutana na nga ang gatong Ginoong Kristo gipasiunan sa San Pedro nasa 1 Pedro 2:22 nga ingon nga si Kristo walay sala. Nya way mga punga ni guwa siyang baba nga dili ka maturan, pulos tinuod ug matuod. Nya nga naman nga sa Hebreano 5:3 na may sa ang atong Ginoong Kristo. Klaro ang tanigbasa Brad Rudy na. Hebreano 5:3. Okay. Ato basahon. Kanya ako gining paklig klaro kay karon nga review na to. Okay. Hebreano 5:3. Oh. Og tungod niya na kinahanglan magahalad alang sa mga sala. Ingon man alang sa mga tao. Mao man usab sa iyang kaugalingon. Tayo pahaton basahon ang ang uno kay tagsa-tagsa kalabaw nga pare mga pinili gikan sa tao o gitudlo alang sa mga tao sa mga butang mahitungod sa Dios aron siya magahalad og magasa og magahalad alang sa mga sala nga nagapailob sa malumo uban nga dili alang sa mga dili maalam og sa mga masalaypon kay siya ining labang pare ginalikisan man sa mga pagsulay og kaluyahon. Og tungod niya na, siya, ang labaw nga pare, kinahanglan, magahalad alang sa mga sala, alang sa mga tao, og alang siyang kugalingon. O kinigisgutan ni Brad Rudy Dimas Cristo, labaw nga pare, kay sa mga pare, sa mga Hudiyo, doon na may hierarchy, doon na may labaw. Pero dili si Cristo ni, nga mga pare nga tao, dili kasama ni Kristo nga Dios ug tawo matuod, mao na siya nga maghalad og halad para sa mga tao, maghalad sa siya halad para sa iyang sala. Referido na dili ni Kristo ngadto sa labang pare sa mga Hudiyo. Mao na Brad Rudy, bantay gyud pagayo kay wala mo na itong tuwag kanang kutlo ni Brad Rudy, not referring to Christ himself, but the hierarchy of the priesthood or priest of the Jewish people, doon ay labaw. Ug ang mga pare nila, mao gyapon maghalad og gasa, halad nga to sa alang sa katawhan, ug alang sa tiyan sala. Pero dili na referido ni Kristo. Nga naman, una sa Hebreo 4:3. Sa ipong dinhi, dinhi, kay walay labaw nga saserdote, nga dili alang matandog sa atong kaluyahon, kundili alang sa tanang baagi ngadto sa makatawhan. Nya sa 16 sa 14 nga ang atong Ginoong Kristo siya si Jesus walay buling ug walay sala diha kaniya. Na di way buling. Ang katong isgutan nga maghalad nga mga pare, mahalad sila sa mga halad para sa tao o para sa niya. Pero si Kristo, dili na siya naghalad para kaniya. Kaya wala siya siya. Ay, naitiksto. 4:14. Oh. Okay. So, muna ito ay katubag sa may pangutanan ni Brad Rudy Casa. Balik ta ni Brad John Porca. Kaya salamat, Brad Chok. Ang misa o kalawat, wala na subli-subli kay sa Hebreano 10, 11 o 12, kausaras Kristo naghalad, nya gawas pa sa misa, mangantara o mag-awit, suma sa Clusas 3:16, pero ang mga Katoliko, naghimo ni niya, gisignit pa lang Ginoo, gikas langit, o gidala sa misa. Sabi katinawan na Brad Chok, magdanggol-bugal. May tungod sa halad sa atong Ginoong Kristo na sa San Lucas 22:9 nga tusunahan. Nga gitapok ni Kristo ang iyang mga tinun-an kon mga apostolis. Unya iyang gipasaksi o gipapaminaw sa mga pulong niya nga silbi panamilit pila ka takna pila kadlaw mosaka na siya katus langit. Busa iyang gikuha ang paan o iyang gikonsagrahan o siyang mingon kini akong lawas. Kuha og kaon kamo ini. Kay kini mo akong lawas. Ug sabino
iyang gikonsagrahan ang bino, kini mo ang kupa o bino sa akong dugo nga pagaulaon alang sa sala sa katawhan. Sa ito pa, the consecration, there was nga nausab ang pan, nahimong tinuod nga lawas ni Kristo, ang bino tinuod nga dugo ni Kristo. Pero doon na siya gisugo, do this in memory of me. So, sa pong, buhatan ninyo kinis paghandom kanako. Kanya sa buhat 20, versikulo 7, kada adlaw, ang mga apostolis naghandom sa maong katapusang panihapon ni Kristo, nga mao ang santos nga misa o pagkonsagrar sa pan ug bino. Itagan niya gahom mga apostoles, kinsa pare usap, makakonsagrar sila sa pan ug bino. Ya, kada adlaw. So, di modo nga ang maong pangutanan ni Brad John Purka nga Para sublian. kanang nganuman nga subliu na isugo man ni Kristo. Ngo siya, do this in memory of me. Buhatan ninyo kanako. Paghandom kanako. Ya, ang gi-practice mga apostoles, mo ilang nabati, mo ilang gituman, nga gihimo nila kada adlaw. So, di modo, kanang pagsubli-subli, tungod ug alang kanato, tungod kay malimuta, mo na kay pahibaw ta, nga ang tao sa kalibutan nga nidawat ni Kristo, dunay kasiguruhan sa kalawasan. Dunay kasiguruhan sa kalawasan. Kano man, kinsa tong mokaon sa kong unod, makainom sa kong dugo, ako naasod niya, siya naasod kanako, o siya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kadako sa saad. O atong ibasa ganina, nga gikan ni Kristo, 1 Pedro 2:22, way bakak nga niguwa siyang baba. Ang iyang panumpa matuman nga kanang konsagrasyon sa mga pare tungod sa gahom gihatas Ginoo mahimo ng lawas ug dugo ni Kristo. Ug tungod diana mao nay pagpaniguro sa kalwasan. Kay guwa na magsuri-suri tag unsa kay buhaton nato para malangita. Pagkalawat sa mga lawas Ginoo, which you do not do it unless you have good preparation or good confession. Kinang lasat na mo kumpisal natin sa mortal, una ta mo kalawat. Kay maghimo man tang makasa sa balaanong mga butang. Sa ato pa, we abuse and we disconsecrate. Ato sang himo ang pagkonsagras to kung galingon sa sayop nga pagi, kay wa man ta mo kalawat sa mahal nga lawas Ginoo. Okay, salamat kayo niya. No na may mahinungdanon kay pahibaw nga atong angay paminahon, atong lantawon kining mahinungdanon kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na ko'y dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. So, Hello. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nel bulitom ni si precognitum atol pa sa pinulungan sa karaan nga kung dili ugwa ta masayod sa kapagkamaong sa kaputang o sa makatao, dili ta makaygugma ini gawas kung kita nasayod. Dili sa ta makaygugma o bansay sa atong tinuhuan gawas kung kita nasayod o dunay kasayuran sa atong tinuhuan. Mga igsoon, uban nato karon ni asad si Brad George Storyfield, isa sa atong mga bugnaw og tingog sa pagpadayag sa kamatuoran sa mga dialogues nga ka sangka o sa ato sang igala niya si Dins Bacolod. Ato na yung paminaon si Brad George Storyfield. Dahil salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan, labi na sa mga televiewers nga karon nga nagsunod nga itong programa ug sa mga online viewers sa FB nga naglantaw karon. Akong greetings diya sa Malbual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil. Nga karon nga nagsunod nga itong programa niya diya sa poblasyon ni Tapi Bohol. Sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas, ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy niya diya sa Katanman Liloan Cebu, si Brad Romil Sotirol. Nagkaroon na yung nagsunod na itong programa. Ay yung paglantaw karatong tanan. Akong pangutan na Bersok, may tungod ni Moises Bersok nga atod pa sa atong simbahan Bersok nga ang gituhuan Bersok nga si Moises maoy nagsuwat sa 5 ka libro ika sa Genesis ngadto sa Deuteronomio. Nagitawag og Pentateuch, the 5 books of Moises. Ang akong pangutan na ani Bersok, unsa ba gyud katinuod Bersok nga si Moises maoy nagsuwat sa Genesis nga kung naon si Adan og si Iba, sila pang duha tong panahon na wala pa may tao ato niya. Yun sa man pagka siguro Bersok nga si Moises may nagsuwat atong tanan mga panghitabo niya. Kung ato san basahon sa Deuteronomio 34 Bersok 5 anto sa city nga nag-ingon sa dito nga og si Moises namatay sa panuigon nga 120. Gani wala gani may baw og asa gyud ang specific gyud siya gilubong. So kumingon nga si Moises namatay, ningon og si Moises namatay sa panuigon sa 120 sa to padunay nagsulat nga lain Bersok. Kani si Moises kay kung si Moises pa nagsulat, usa man pagsuwat niya nga patay naman siya. Kiningon man dito og si Moises namatay sa panuigon nga 120. Nana sa Deuteronomio 34 niya, kanang Deuteronomio gituan man nga si Moises may nagsulat. Apil to ang Genesis, Exodo, Numeros, uban pa. Itong 5 ka libro Bersok. So, ang pangutan na Bersok, yun sa man pagkasiguro nga hasta ang Genesis nga sila rin doon si Adan sa Iba, wa pa si Kain og siya bilato niya. Yun sa man pagkasiguro nga si Moises ginagsuwat nga umutro na layo naman kay si Moises anang panahon na. Ang gintang panahon ni Adan og Lima, palihog og pagpatinaw Bersok. Dan salamat. Ang atong mga makinadmanon simbahan, mga teologo, mga historian, nagtudlo, nagpaibaw ka na to, nga si Moises mo nagsuwat sa 5 ka unang libro sa Balaga Sulatan. Pero nga naman, nga nakahimo siya ni Alan. Sa Exodus 3, giagda ni Jesus si Moises pagtunga sa bukid. Muna nga sa pagtagbo nila, naibuong kay si Moises kay ningon na Ginoo ayaw paglakang ng yutaa kay kanabalaan. Ihapa siya. Yan ang kutana siya. Unsa may nga ni mo, Diyos. Nga kung nga mo, Eye asker Eye, I am who am. That is the first person. If you use that in third person, Yahweh, siya ang mausiya. O pila man, kadlaw. Ang ilang pag-istorya dito. Si Moises di kuyog sa Ginoong Hesus dito sa bukid o dito 40 ka adlaw. Nagpuyo si Moises uban ni Kristo. Ug ang tanan nga mga kaibaw kaalam ni Kristo
iyang gitudlo ni Moises. Niya gisuwat pa gani. Gipapatik pa gyud sa kamot sa Ginoo ang napu kasugo. So imagine that 40 days, 40 nights nga way laing gihimo nga atong Ginoo pagtudlo pagpaybaw ni Moises sa mga kamatuoran ug labi na sa kasinugdanan sa kaagi niya na iba ug sa panahon sa pagabot ni Moises ug pagkailaw nila dito sa Egyptians. So mao na, is it possible? Why not? Nga Ginoo magagagahom nagpadaas ato siya maayong memorya ni Moises kay gipabat-bat man in the book of 5 books, the first books of the Bible. Nahibaw man. Nganong nahibaw? 30 ka adlaw, 30 ka gabi. So that is the source. Why did Moses know the history of Adam and Eve, etc.? Bosa ang mga historia na nagingon nga ang nagsuwat si lima kasugo sa Biblia, si Moises. Og doon na ba'y rason o katarungan makahimo siya? Yes. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Muna ito bags pangutana. Uban sad sa kaalam gihatag sa Ginoo ni Moises. Okay? Diya si Den sa Bacolod. Brother Sok, ngayong hapon, George, ug kanang mga televiewers, ngayong hapon yung tanan. Sa miyaging Domingo, Brother Sok, gisaulog na to ang pagsaka ni Jesus sa langit. Gitawag na sa English ascension. Katusang si Mama Mary, pagsaka sa langit, gitawag og assumption. Unsa may kalainan sa duha, Brother Sok? Ascension o assumption? Ang ascension, ang kahulugan, tukmang kahulugan niya na, nga si Kristo mi saka ngadto sa langit, balik ngadto siya kamahan. Mao nga ascension, meaning by the power of Christ Himself, He ascended to heaven, body and soul. So that is the meaning of ascension regarding Christ going up to heaven. Niya kining kang Santa Maria, nganlan og assumption, kay siya gipasaka sa langit. Dili kay siya misaka sa langit. Gipasaka sa langit. Both pasabot, there was a power of Christ, power of God, that brought Mary going up to heaven. So, mo na nga na to, assumption. Hanggang Kristo, ascension. Iyang gahom sa pagka-Diyos, mo yung nag-aalsa ka niya padong sa langit. Samtang si Maria nga gi-alsa o natuboy nga to sa langit, gipasaka. The word in Cebuano is gipasaka. Sa ito pa, there is a power that really pleaded, somewhat brought Mary going to heaven. Muna yung kalainan, hanggang Kristo, ascension, iyang yung gahom gigamit pagsaka sa langit. Ang assumption, si Maria gipasaka sa gahom ni Kristo, dili yang kaugalingon. That is the difference of assumption and ascension. Muna itong tubag sa pagkutana ni Brad George story, yes, Brad Dins. Niya masan si Brad George Tripil, Maliko. George, ato sa ni paminawon. Dahil salamat pa ko sa pasok nga ako pumuntahan ng pasok. Ako ning ipasukad sa balaang kasulatan basok. Diya sa Roma 5:12 basok, nag-ingon dito basok nga ang tanang tao nakasala nya Roma 3:10 walay matarong bisan usa. So kitang tanan basok naagi tay sala. Unya sa pinadayag 21-27 basok, wa gyud makaditsog-sod sa langit basok kung kanang walay man kanang kung dito makuha tong gamay man sa buling sa sala basok bakinalan nga tangtangon gito siya itong gamay man sa buling sa sala. So yun nga naasa tayo gitawag basok og purgatorio nga bisag napasaylo na tas pare nagkumpisal ta pero ang epekto sa atong sala basok kinahanglan mo gyud siya nga naamag siya correspondent na basok naamag siya gitawag nga kanang bayad ba sa katong mong epekto sa sala imo magitong bayran mo nga moagi gitag linisanan basok itong ingon sa katong nay sugilanon basok mo sa kabatan-on basok ba nga magsigi sa kasala nya gingnan siya sa amahan nga na may mga lansang diha nga kada sa nimo kada himo nimo sala idok-dok na ipataop na sa plywood ang atong mga lansang
Kung pila ka tuig, balik iyang ama, nakita niya ang iyang anak naghuklong bersok nga nagtanaw sa katong plywood nga napuno sa mga lansang. So nga to ka daghan ang iyang mga sa kay kada saa niya ilansang mo ipataop man yun niya. To naghilak siya, naghinulsol ba. Tuningon na iyang amahan nga ibta ang mga lansang to giimpot sa katong iyang anak. Tuningon na iyang amahan nga ingon na kuman ka naghinulsol, napasaylo na mga sala, naibot na ang mga lansang pero ang lungag kinahanglan pang taptapan, kinahanglan pang tabunan. So bisag ipasaylo na tong sala brasok sa pari, pero ang epekto sa imong sala kinahanglan imo pang bayaran. So ang ako pangutana ni brasok, karong panahon na brasok, buot bay pasabot brasok nga karong panahon na walay bisan usa na to brasok nga mamatay nga muditsog langit brasok, muagi yung purgatorio kay kita mang tanan nakasala. Yang was kung makasala ta, di mo kita kasod dito sa langit mo, agi mo kita glinisanan. So, sa karong panahon na basok, wala bagyo'y tao basok nga, di kamatay niya mo dito sa langit basok, kung mo agi yung purgatorio o naaba basok, paliho kong pagpatinaw basok. Kana pagkutala, that is a question that cannot be addressed to any human being because that is the questioning the justice, mercy, and love of God for sinners. Nga, sa pagkutana nga, kitang tanan nga matay, bisig sa nagpuyon atong pagbinutan, muagi kitang purgatorio. Ang Ginoo di man mamakak. Sa mabasa nato sa 1 Pedro 2:22, walay bakak og limbong nga miguwa sa baba ni Kristo. Ya diya sa cross, ang tulisan nga grabing tulisan kasasala kayo nga nibadlong gani siyang kauban nga labihan kabugal-bugalon sa atong Ginoo. Unya nakita sa atong Ginoo sa duha ka makasasala. Ang usa mahinulsulon, mabaguhon siyang ginabuhi. Ang usa wa. Og ningon tong usa nga mabasulon. Ginoo, kung tuwa ka na si mong gigarian, hinumdumi ako. Ningon man si Jesus, dili kay hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, dadon ko ikaw sa komparaiso. Now, wa butangi nga that was only a figure of speech or pasumbingay ni Kristo. Today, O.J. Micom in paradiso me. O.J. Micom sa to pa today. Karon yung adlaw. Yung man may kong Ginoo, daghang kay kagsa kaniya to, ay sa kanto sa langit, hapit sa purgatorio. Mo na kanang pagkuntanahan magod, way mga haspagtubag ang gusto kung kita tao. Okay? We are not really God. To know the future, to know the justice, to know that love of God for sinner. Kung kanang tawanan na kasa niya, iyang pasayloon niya, mingon siyang danos langit, huwag mag-isumpay nga, sapit sa purgatorio. Mo na nga, ang Ginoo, di man mamakak. Ochi Micom in paradiso me. Karong kadlawa, tad-on ko ikaw sa paraiso. Unless, muingon ta nga, kanal bang usa ka adlaw sa Ginoo, sa kalibo na katuig, nasa Salmos 90. Ayaw, di na ito naisalot kay di matag Ginoo nga mo interpret sa Word of God. So, ang imong question, George, nga, kita kayo daing tanan, umagi kita purgatorio, I cannot agree with you. Nga naman, unsa man itong mga santos nga, mga martir, nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, niya namatay. Niya iagi pag sa Ginoo ang purgatorio yun. No. Kay unsa man ay kapuslanan sa langit niyang giandam alang sa tanang tao. Sa mga buutan, matarong, o kadtong makasasalang nagbago siyang kinabuhi, ang Ginoo mo saan, mo na matuman. Mo na nga, ang akong tubag, dili ko matubag sa igtutubag sa Ginoo, kaya di mo ko Diyos. Pero the truth of matter, I know from the scripture what God is. God is love. God is so merciful. And God is no liar. He speaks always truth. Huwag limbong bakak. Ngayon, karon, dadon tikas para iso, mingon ta, sa mga adlaw, pila man katuig na Ginoo yung adlaw. So you are not allowed to question nga pila ka adlaw nga pag yun sa nayan sa purgatorio. Dili ta pangutana na kay iya man na sa Ginoo. So nga to yun nga ang pagpaninguha sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, paglikay sa pagbuhat og mangayo, pagtuman sa sugo, Salmos 18:27. Ningon ni Ginoo, kamo makasasala gari mo nako. Una, hinursuli ang inyong mga sala.
biyae kay mo na tinuod nga paghinulsol pagbiya sa sala. Kadua, likay sa sala. Katuo, tumana ang sugo sa Dios, ablihan ako ang langit para nimo. So mamingong Ginoo, agit sa mong purgatorio. Muna nga, kada lang ko na nga ito, isulti niya na, nilitang muhimog, nga na nangandog pangutana nga ang tubag sa nato, absolutely infallible. No, we do not know that. We only know that God is love. God is so merciful. And when He forgives all the sins that we have done, are erased by God. Muna, masamay mo katong daw. Mao, sakto. Ganing ako Badsok, apasumpay sa akong pangutana ganiya. Related na sa akong pangutana ganiya. Kanabang Oh. si Maria gipasaka ngadto sa langit. Pero ang punto, niagi po ba siya kamatayon o diretso siya saka sa langit o na siya moagi kamatayon? Dili ko'y mutubag ana, pero we have the Catholic theology. There were really somewhat class or discussions or debates regarding that. But finally, the church and theologians, labang gidakanon, mingon yun, ang mahal nga birhen namatay. Umato ka sa Holy Land, naagi usa ka nindot kayong building nga naagi markas babaw, Mother Mary's please when she died. Katong hayaanan ba? Napag yun. Busa, nagtudlo yun yung simbahan nga, namatay si Maria. Ganong umatay man, nga wala na siya, di ba, ang bayad sa sala kamatayon, ya, wa may sa Maria, ganong ipagi man na ito kamatayon. Si Kristo, dako grabe magay kastigo namatay. Sa may sa ni Kristo. Siya, way buling, way sa. Matun pa sa balang kasulatan, bagong ibasa na ito kanina. Nasa Hebrehanon 4:15 nga ang Kristo way buling ug way sa. Ora nga kanong kung matay ba siya? Kunya kung tungod sa usa ka katarungan siyang gugmas makasasala nga way laing paagi nga buntog ang sala pinagire siyang dugo. Namatay siya. Hebrehanon 9:22. Kung wa pa magpakamatay si Kristo paaga siyang dugo, walay pasaylo sa sala. Na mao na nga ang atong kahimtang kining pangutana ni Brad Dens nga kining namatay bigos Maria, namatay. Kay wa mamatay si Maria, mingon mga tao, uy, gamahanan pa din ni Maria kay ni Kristo. Kay si Kristo namatay man. Yes, siya no nga tao lang, wa man mamatay. Ang bayad sa maong kamatayon. Wa man siya sa Maria. Kay matod pas balang kasulatan sa Book of kining na libro nga nganlan og libro sa balang kasulatan 4:7 na awit ni Solomon. Naingon nga ang pinili sa Dios nga inahan sa Dios walay buling ug sala diha kaniya. Oh, wa man siya sa kanang patyon apil man siya sa kamatayon. Pero bisan pa niya na namatay siya aron pagpaybaw nga ang mahal nga birhen magbuot sa Ginoo. Ginoo may nagbuot mamatay siya aron pagpaybaw nga dili sa diya labaw ni Kristo kay si Kristo Dios mato niya namatay man niya siya yang inahan mo mamatay mingon niya mata labaw ring inahanda mo dita kay ingon niya na. But theologians say that Mary died. Tilaw niya ang kamatayon o kasakit siyang anak. O kay namatay niyang anak, siya sa mitilaw sa kamatayon siyang anak. Mora, o gatong pagkutanaw, din man na niyo ibaw na sa theology, there was a debate regarding that. And theologians, more theologians, declared nga Mary also died. Mora siya. So, sumpay. Oh. So, namatay siya nga gidala sa langit o nabanaw siya pagpasaka siya sa langit? Oh, diba how yun? There was really the resurrection of Mary. Kaya abot magod si Santo Tomas, gika sa mission. Kuyog siyang kauban. Pagtanaw ni Loy, ang mahal na birhen man Santa Maria man dali, dagan ta. Sige lang daghan pa dool, magkalayo ba ng mahal na birhen? Ya mo to ni hunong lang sila, nakita lagi sapwang mahal na birhen sa panganod. Niya gipasaka nga to sa langit. Pagabot nila, ningon din ang mga apostolis,
Nganong karon pa mo maabot? Si Santa Maria patay naman. Ingon to si Santo Tomas, dili oy. Nakita na mong buhi na kung kauban na Giduol mi niya, isapong sa pangano, tuwas langit. So, Mary died. And she was also resurrected. Muna pa siya pasakar langit. Muna nga, inamatay man, pasakar langit, kinanglan banhaw siya. Hindi siya mag-usaka ditong patay. So, resurrected body of Christ, of Mary. So, muna siya ang kamatuuran nga atong nasayran sa panudlo sa simbahan. Okay. George. Basok, pasumpay sa katong kang Moises basok ba? Sa Deuteronomio basok, 34 basok. Klaro mo yung kaya dito basok, nag-iingon man, og namatay si Moises sa panuigon nga sito 20. So, masampot yan ito basok nga naagi nagsuwat ato nga dili si Moises, kay kung si Moises, so, pagsuwat niya patay man siya. So, katong kuhan sa Deuteronomio basok. Sakto na. Naagi ito basok. Nara sa Deuteronomio 34 nga pagkamatay ni Moises, doon ay sekretary niya sa butan ng siya sa ito pa mo'y may tiwas sa mga suwat na dagog niya sa gisulti ni Moises written. Muna nga, after death of Moses, doon ni suwat sa iyang kage sa mga puong gisuwat niya. O muna nga, naman siya sa kwan, Deuteronomio 34, nga ang bahayag nga doon eskribente kung magsusulat sa mga record ni Moises o mga buong niya nga gisuwat. So therefore, muna, doon na ni-continue. Sakto na. Patay naman si Moises, nga naman nagsige magyapon, nagsulti ba hindi sa iyang kinabuhi, nga patay naman, nagsaysa naman siyang kinabuhi, patay naman. Someone nga mo'y pinila ni Moises to put into writing whatever he heard from Moses or somewhat witnessed the work of Moses. So what yun? Okay. Sa naman. Salamat kayo sa itong mga kauban. Si Brad Rudy Ricasa, John Porca, si Brad George Suripil, si Dennis Bacolod, po'y kuing na to si Mado Aquino. Salamat ka na itong tanan, tugutan tas magagahom nga Diyos, nga mamalandong o magakaton sa mga pagtulunan, nganong mahigugma ta kaniya. Nganong musugot ta kaniya, kay siya mo unang nahigugma ka nato. Salmos 91, 4, ingon na Ginoo, kadtong akong higugma, akong pagaluwason. Sa Juan 4, 14, 14, versikulo 15, ingon dito nga, kadtong nahigugma ka nako, magtuman sa akong nga sugo. Salmos 91, 14, kadtong akong higugma, akong pagaluwason. Kanang iyang higugma, kay nagtuman siyang sugo. Kadtong mga tawa, magtuman sa sugo, nagsupak sugo sa Ginoo. Wato may higugma sa Ginoo, di sa sila higugmaon sa Ginoo. So, mao na nga, manibasog kitag ampo. Mulikay sa ampo, puwat og maayo. Sa Mateo 26:41, ingon na Ginoo, kanunay lang mong pildi siyawa. Kadaog yawa bato kaninyo. Karon, sultihan ta mo, kamo na'y makadaog siyawa. Pagtukaw, niya pagampo kanunay, niya na makadaog na mo sa panuway. Niya ka ng pagtukaw, meaning na we are somewhat nga ever ready to prepare the fight against Satan. So, mora ka, kinahanglan nga, kanang pagtukaw, maninguha kita, paglikay sa pagbinutan, niya, wata kay bao. Kaalam 15:8, kalit lang. Ay mong kalag, dili na imo. Hinumanin mo sa Diyos. Kalit lang. Kuhaon sa Ginoo imong kalag. Dili ka kaandam. Alao ta. Marang mangandam kita kanunay. Lumalabay rin na mga bahandi, bulawan sa kalibutan. Lumalabay rin na mga ulag nun, nga kalipay, nga lawas nun, mulabay ra. Apa nga itong gugma sa Ginoo, iyang tugbangan o gugma, siguro tas kaluwasan. Basta mo padayon na ta. Kaya sa Talisay, doon ay mga pasalamat, naghihimo. Kaya ang Talisay doon ay college school. Way bayad, tuition fee. Ipanguluhan ni Dr. Richel Bacaltos, bukutan kayo nga presidente, wag yun minyo, ang lagad sa eskulahan. Dagan kayong top-notcher sa eskulahan sa Talisay City. Way bayad. At to ka sa ospital, si Bagulang, mag-hospital ka,
Huwag bayad ang doktor. Mahal kayong doktor ba? Ilang profesyon. Huwag bayad ang tambang. Palitan resita. Huwag bayad ang tagtungod. Action agad. Giandam na mayor, samsam, ang salapi, pagbayad. Pag sa mga giresita sa doktor, sa mga pharmacist, butika, bayran. So kini ang mga kalipay gibati sa mga tao sa Talisay. Bagong sunog, Bulakaw ubos, doon Bulakaw bukid, sunog. Pagkaugma, giduaw sa mayon. O, puyo, temporarily sa eskwelahan. Gibadad ang pamahaw, paniyuto, paniyapon. O sunod, sa lapi, nga maggamit nila aron pagpangitag paagi nga makatupod silang balik silang balay nga nasunod. Kini ang gugma og kaluoy alang sa pagtabang sa mga kabos. Ug mao na ang gobyerno alang sa atong katilingban sa katawhan nga dunay mga pagkibati nga mga katalagman o mga sakit naa ang gobyerno nga gitukod sa Ginoo. Salamat. Salamat kayo Brad George Turafil, si Brad John Purka, Mado Keno, si Brad Dennis Bacolod o si Rudy Racasa. Tagbo-tapo ni atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuo dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin nato. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Divine Mercy Chaplet. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our